Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po, kami ay nagagalak na makasama po ang bawat isa sa gabing ito. At tayo na naman po ay magkukwentuhan at mag-uusap po patungkol sa mga bagay na paano nga ba natin magagabayan ang ating mga kabataan sa makabagong lipunan. So nandito pa rin po tayo para bantayan ang ating mga kabataan at of course, makinig sa inyo mga young people. Kaya patuloy niyo po na ipag-imbita ang ating pong usapan ngayong gabi. I-share mo na ang ating Facebook Live o kaya ay iimbitahan mo na sabay-sabay kayo na makinig sa inyong tahanan ng ating pong mga pag-uusapan. Kasi naniniwala po tayo na marami po tayong pinag-uusapan dito na kailangan nating mapag-usapan as a family, di ba? At bilang mga magkakaibigan din. At mahalaga din na may mga topics na aware tayo that it's really happening, di ba? Hindi man sa'yo nangyayari ito, it could happen to anyone na mahal mo sa buhay. Kaya at least alam natin kung paano tayo magre-respond at paano tayo makakatulong din doon sa mga tao na mahal din natin at dapat nating pag-ingatan. At ngayong gabi po, hindi po ako mag-isa dito. Kasama pa rin po natin. Walang iba kundi ating kapatid at siyempre ang isa po sa aking co-counselor, walang iba kundi si Ate Phoebe Atienza. Magandang gabi sa iyo, Ate Phoebe. Good evening po, Kuya, and good evening po sa ating mga kaagapay na nakikinig po sa atin. Gusto rin po natin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa production na lagi po nating nakakatuwang. Nandiyan po si Reggie Villena at ang ating RTB team. At ang ating pong classmate Hannah Placer na lagi rin po natin kasama, si Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa patuloy po na pagsama din po sa amin dito. At mapapakinggan nyo po ang Heartline from Monday through Friday from 9:30 to 11 p.m. Yan, araw-araw po yan from Monday to Friday. At iba-iba po yung mga kasama ninyo, iba-iba din po yung topic na atin pong mapag-uusapan. At tayo nga po ay every Wednesday para sa mga kabataan. Kaya talagang ilagay nyo na sa kalendaryo at sa reminder ng phone ninyo na tuwing Wednesday night, mga young people, ay sama-sama tayo dito. And encourage na rin yung mga kaibigan nyo to join us. At kung meron mang mga tao na sa tingin nyo kailangan ng counseling, meron po tayong mga available platform na kung saan pwede po kayo na mag-send ng inyong mga questions, ng inyong mga concern, or mga responses sa ating pong mga pinag-uusapan. At para po sa inyong counseling concern, magbigay lang po kayo ng mensahe sa ating pong FB page dito po sa 702 DCAS Radio TV kung hindi pa po kayo nakakapag-like. I-like nyo na po yan ngayon at nandyan po lahat ng mga programs din natin. At pwede rin po kayong mag-message sa mga numbers na to kung kayo po ay Globe user. Ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. So yun po yung mga number. Pwede po kayong directly mag-text dyan at kinocompile po natin yung inyo pong mga questions para meron po tayong direksyon sa ating pong mga pinag-uusapan. At ikaw na nakikinig ngayon, ay handa ka na ba sa ating mga pag-uusapan? Tayo pa rin po ay nasa Bantay Kabataan. Paano nga ba natin nagagabayan ang mga kabataan sa makabagong lipunan? So mga frequently asked questions po ang ating pong sinasagot dito po sa ating programa na pinadala po ninyo ng mga kaagapay po natin. At ngayong gabi ay meron tayong very important question kasi Ate Phoebe, ngayon ay love month pa rin, sabi nga nila, di ba? Talagang nangingibabaw yung pagmamahal. At ewan ko bakit ba pag February talagang grabe yung preparations ng mga tao, no? Parang mas nagmamahal daw sila times 10 during February. Totoo. Pero syempre as a pastor, I would always teach the church na ang lalo na sa mag-asawa, wag lang tuwing February maging sweet sa mga spouses ninyo. Yes. Diba? You have the whole year to show your affection and your love doon sa mga taong mahal nyo sa buhay. At hindi naman lahat romantic at saka sexual pag pinag-usapan ng usaping pagmamahal, diba? At pag-ibig. Yan yung mga mindset na kailangan
kailangan mabago, young people, na hindi mo kailangan na ipakita ang pagmamahal mo sa pamamagitan lang ng mga sexual satisfactions, desires, and pleasures, di ba? And from our last week's topic, Ate Phoebe, isa yun sa pinag-usapan natin, di ba? Yes. And ngayon, meron pa rin po tayong mga concern na pag-uusapan. And medyo medyo delicate topic pa rin yung ating pong pag-uusapan. Pero nawa ay makatulong ang ating discussion para dun sa mga listeners natin. So, ready ka na ba, Ate Phoebe? Yes, Kuya. Ayan. Para po sa ating katanungan mula po sa ating kaagapay. Tonight, ang pag-uusapan po natin, ito po yung katanungan niya. Sabi niya, ano po yung dapat kong malaman about sexual abuse? At kung ako man po ay nakakaranas ng abuse, saan po ako pwedeng humingi ng tulong? So yan yung katanungan ng ating kaagapay. So ano daw yung dapat niyang malaman about sexual abuse? Ano ba yung, let's educate Ate Phoebe, our listeners. Ano nga ba? Let's talk about sexual abuse. Ikaw, how will you open this discussion? Siguro, Kuya, when it comes to sexual abuse, meron talagang start na physical. So, Yes. it's in there. So, it's a discussion talaga madadaanan na there's physical contact and there's physical touch when it comes to sexual abuse. Yes, kumbaga yan yung unang-una mong masasabi. Yes. Kumbaga i-define natin yung sexual abuse. Lagyan natin ng context, 'di ba? So, kung ikaw man, if you ever experience sexual abuse, assault or harassment, tas hindi mo alam, 'di ba, na kung dapat ka bang magsumbong, kasi yun yung yun yung problema sa culture natin dito sa Philippines, 'di ba? Meron tayong pinag-iingatan na imahe. Yes. That's why if you are a victim of this kind of assault, sabihin na natin, kasi whether you're a woman or you're a man or you're a child, 'di ba, dito sa Philippines, kung sa tingin mo na ikaw ay pinilit, kasi pag sinabi mong sexual abuse, medyo may force to eh. Yes. 'Di ba, merong kumbaga ayaw mo doon sa isang bagay na gagawin sa'yo, or you are not aware Yes. na yun yung ginagawa sa'yo. So, ikaw ay maaring biktima ng sexual abuse. And sabi nga, sexual abuse is a form of sexual violence, which is any sexual activity without consent. Diba? Yung ibang forms daw ng sexual violence, maliban dun sa physically talagang ina-assault ka, or ang tawag kasi dun, rape eh. Diba? Yung mga unwanted touching, Yes. or sexual harassment. Kumbaga, yun yung unang-una mong may isip pag pinag-usapan natin sexual abuse, yung kagaya ng binabanggit mo. Pero sa panahon natin ngayon, ay hindi na lang physical eh. Yes. Yung abuse na pwedeng maranasan ng marami sa atin. 'Di ba? So, kailangan maging aware tayo na kapag pinag-usapan natin itong abuse na to, parang to what extent? Paano natin masasabi, abuse na pala yung ginagawa sa atin? 'Di ba? So, yun po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano ba, Ate Phoebe, yung mga signs na maaaring yung isang bata or yung isang tao ay sexually abused? Kasi meron daw physical manifestation eh. Yes, Tama ba? yes. Meron daw mga signs ng sexual abuse. Maaring hindi tayo aware na yung pwedeng yung kapatid natin, yung anak natin, or kung sino man mahal natin sa buhay are already experiencing. Yeah. Diba itong sexual abuse na to? So, we have to know those signs. And lalo na, pag mamaya babanggitin natin, Ate Phoebe, Yes. bakit din natin pinag-uusapan to at bakit din natin tinutugunan yung tanong nung kaagapay natin. Because we have statistics also Yes. na magpapatunay na kailangan talaga nating i-educate yung mga tao sa panahon ngayon na kung ano ba yung pasok doon sa category of being abused sexually. 'Di ba? So, yung mga violence na kagaya nito, dapat talaga i-address natin. Kasi kapag hinayaan lang natin, hindi natin in-educate yung mga tao, magpapatuloy eh. 'Di ba? Kung ano man yung problema natin dito sa violence na ito, especially at home, you'll be surprised kung gaano kalaki yung percentage of sexual abuse happening inside our homes. And maybe you are a victim of one. 'Di ba, na pinipilit mo na lang kalimutan, dinideny mo na lang, or ayaw mo na lang pag-usapan as an escape. 'Di ba, doon sa trauma na pwedeng naidulot sa iyo nito. And I know that many of us are experiencing those kinds of traumas. And me being in the counseling industry for a long time, I have heard a lot of stories. Diba? At saka yung naging effect nito dun sa mga tao na, kinip nila Yes. yung experience na to. And, but of course, we praise God for the hope that He gives Yes. to those people na nagkaroon ng ganitong klaseng brokenness. So, yun, Ate Phoebe, paano ba malalaman na ano ba yung mga
Ano ba yung mga signs ng sexual abuse? Ito kuya, according sa bhscp.org.uk, yung signs of sexual abuse po is first yung difficulty walking or sitting, tas they have pain, itching, bleeding, bruising, or unusual discharge, or nagkakaroon sila ng urinary infections, or yung, syempre, sexually transmitted infections din, persistent sore throats. Of course, pregnancy is very obvious na given talaga to. And those kind of things po. So, aside from signs nung physical abuse, meron ding mga certain na makikita rin ng distress. So, may mga signs din na manifestation siguro sa image nila or yung mismong image nila as you speak to them. May mafe-feel ka na there's something with them. They're not comfortable. Yeah. Yung ibang mga babae, I think nagiging maingat sila when it comes to to boys, to men. Yeah. Parang bigla silang naging umiwan sa mga lalaki in general, 'di ba? They feel traumatized na every men would do the same to them. So, yung may mga jerking na tinatawag, yung parang nagugulat kuya, ka kapag totoo. itatouch ka, 'di ba? Yes. So, siguro sa mga nakikinig sa atin, maganda rin ma-educate tayo kasi we can help those Yes. people who are not very open to share Yes, yung that's struggles nila. Tapos, aside sa physical signs, kuya, meron din behavioral signs. Yung self-harm nga. So, may mapapansin ka, yung iba talaga, di ba? Nadidepress. Yeah. Tapos, changes in hygiene, may trouble sa school, may mga ganun silang Biglang may issues. change of behavior. Yes, meron silang ganun, exhibit signs of depression, yung kagaya po ng sinabi nyo, or PTSD, inappropriate sexual knowledge or behaviors. So, parang meron silang curiosity about that. Yung Kasi, pala, meron na Oo, sila. meron din akong, naalala ko, meron akong kakilala when we were in high school na naging ang naging effect naman sa kanya nung nakaranas pala siya ng sexual abuse when she was 7 years old. At ang abuser niya, ang perpetrator niya, yung pinsan niya. Na parang pag yung mga pinsan pala niya na nasa loob ng bahay or nasa kanila, manunood ng porn, they would invite her. And she was 7 years old, so hindi siya aware kung ano yung mga bagay na pinapanood nila. And you know how the story goes. Yes. And nagtuloy-tuloy yung ganung klaseng experience ng bata until such time na nung naging adult siya, nung adolescent period niya, ang nangyari, na-enjoy niya na. Hinahanap-hanap niya. Hinahanap-hanap na niya. So, anong nangyari? Nagkaroon ng behavioral change, nagkaroon ng ibang desire sa kanya, na parang siya, iniiyak niya, na ayaw naman na niya. Yes. O kasi habang nai-educate ka, 'di ba, habang tumatanda, 'di ba, tapos halimbawa pag high school ka, tapos you are engaging in the sexual activity na napag-uusapan na. Alam mo naman 'yan, pag high school, parang yung mga lalaki would be proud, uy, naka-score ako kay ganito, naka-score ako kay ganyan. So, people would brand you names na hindi mo magugustuhan talaga. And talking to this person, I was really surprised na parang sila pala ayaw nila at alam nila na hindi nila dapat pinagpapatuloy. Unfortunately, psychologically, hinahanap na nila, naging part na ng desire nila at lumalalim yung desire. Yes. Diba? And doon ko nakita, okay, kailangan pala talaga ng intervention at saka ng tulong ng mga tao na dumaan sa ganitong klaseng trauma. Kasi iba yung coping mechanism ng mga tao na dumadaan sa sexual traumas. Yeah. Diba? Yung iba, talagang it's either mag-disconnect sila sa mundo or mag-disconnect sila sa family. Yes. Kumbaga, nila yung i-isolate nila yung sarili nila. But for other people, it's the opposite. Yes. They would engage more. Kaya lang, na sila, careless na sila. Yes. Hindi na sila careful. Parang, okay, kahit sino na lang pwede. Diba? Parang feeling nila, there's nothing to protect anymore. Diba yun yung mentally nagiging effect sa kanila. Until such time na siguro, they would come into their senses na parang there's something wrong with me. Wala nang satisfaction. Yes, wala nang satisfaction. Pero having said this story, gusto ko lang sabihin na kung tayo magiging aware sa paligid natin, na instead na maging judgmental tayo when it comes to other people's behavior, sometimes may malalim kasi pala na dahilan. Yes. Na pwedeng product pala ng trauma kung bakit ganun sila mag-behave. And sometimes tayo, we react to other people's behavior based dun sa
judgment lang natin sa kanila. Because we wanted to feel better about ourselves Parang, di ba? Parang tayo, madali sa atin mag-judge instead of responding. Yes. Na parang sometimes if you would respond to this kinds of situation, ang isipin mo, ano kaya meron dito sa tao na to? Di ba? Instead of judging the person, baka nga, mamaya may malalim na pinagdadaanan. Yes. Di ba? Instead of being judgmental, being educated and somehow curious dun sa sitwasyon. Di ba? Hindi ka basta-basta mag-judge ng tao. At ang maganda na aware tayo. Yes. Dito kaya natin po pinag-uusapan na ano yung mga physical signs ng sexual abuse para mas maging aware po tayo sa mga paligid natin. And even dun sa mga may mga anak na mga maliliit, di ba? Kasi madalas yung mga perpetrators, nananakot to Yes. Diba? Tatakutin nila yung bata, tatakutin nila yung, kahit nga hindi bata teenager. Diba na, kumbaga matatakot magsumbong o magsabi. Diba? Kaya tayo maganda po na maging more sensitive tayo. Yes. At magandang mapag-usapan po ito na ano nga ba yung mga signs na to at paano natin masasabi na ang isang bagay sexually violent na. Diba? Parang kailan, ano yung example ng mga sexual violence, diba, na maaaring ikaw nararanasan mo din and you are afraid or confused maybe, na parang magsusumbong ba ako, magsasabi ba ako o hindi. So hopefully makatulong po ang ating pong discussion at pag-uusap ngayon. So ano pa Ate Phoebe yung madadagdag natin ng mga signs ng sexual abuse? Siguro kuya, aside doon nga yung behavioral abuse, yung meron silang change of behavior. So, makikita yung magmamanifest yun sa the way sila magsalita or makipag-deal sa tao. Yung iba, di ba, nagiging bullies sa school. Kasi yun yung pinaka way of venting out nila Yes. Kasi yung anger nila, hindi nila mabigay dun sa taong nag-abuse sa kanila. So, they will look for ways. Especially yung mga masasayang tao. Kadalasan, nambubuli yung mga bullies dun talaga sa mababait sila nag-vent out. Kasi parang, they feel na bakit sila pwedeng masaya, bakit naging ganito yung life ko. So, parang, that's right. maybe consciously or unconsciously, nagagawa nila yung ganung ways. Plus, may mga ibang tao, kuya, medyo hindi sila nag-open up kasi they feel ashamed of sa sarili nila. Not, hindi ko alam kasi parang yung mga tao, gagaslight sila ng perpetrator. Yes, that's right. Na ikaw yung mapapasama. Kasi most, kuya, nakakatakot din talaga. Yung mga perpetrators is yung mga aakalain mong hindi nila magagawa yun. So, people won't believe those kids. Yes. Na sasabihin, nag-iimbento ka lang. May mga ganong cases po tayo sa Philippines Yes. Even lalo na sa Western countries. Ako actually, Ate Phoebe, sadly, personally, meron ako mga kina-counsel. Meron kami mga alaga na ganyan yung experience. Nagsumbong yung anak. Nag-decide siya magsumbong sa nanay niya. Kaya lang, ang nang-rape kasi yung stepfather. So, dahil mahal ng nanay, hindi naniniwala, akala nagsisinungaling yung anak. So, until such time na nagkaroon ng opportunity itong bata na makapagsumbong sa someone in authority na tumulong sa kanya. Tinulungan yung bata. Doon na nila nalaman, doon na nalaman ng nanay na talagang nangyayari yun sa anak niya for the past 5 years. So, isipin mo yun, no? Yes. Para ano kaya ang pakiramdam ng nanay na hindi mo pinaniwalaan yung anak mo and just because you don't believe. Yeah. Di ba? 5 taon na inaabuso pala Yes. yung anak mo. Na parang sa mga magulang na nakikinig, ay kung meron man po tayong kakampihan sa mga ganitong sitwasyon, we have to learn to listen to our children. Kasi baka mamaya meron kayong nababaliwala na signs, di ba? Na wag niyong hayaan din na maging fearful yung mga bata in telling the truth. Yes. Diba kapag katotohanan, wag po kayong magalit if they are saying the truth. Kasi tandaan din po natin, iba ang context ng bata. Yes. Sa mga adult, diba? Lalo na yun, kuya, yung kagaya nga nung yung mga ganon chances. Kasi most likely, kagaya po ng mga cases sa Amerika, yung mga perpetrators, hindi talaga sila mukhang perpetrators. Kasi in broad daylight, sila yung mga mababuting tao. Yung facade nila, na-build nila. Yes. So parang you cannot mar their personality or you cannot mar yung pagkatao nila. Because masyado na nilang na-develop kung sino sila sa community. Kaya andali na lang nila mag-abuse ng mga tao. And mostly, lumalabas na lang tong cases na to, sadly, pag either namatay na yung taong perpetrator or kung nahuli man siya because someone decided to step in or someone decided na makalaya dun sa panggagaslight, dun sa yung ganong abuse. Kaya, yun po, kaya meron din ako nakita na parang tinuturuan nila yung children nila na once they feel
not good about the person, miski close sa parents. For example, close sa amin, tas sa anak ko hindi close. We don't let them. Kaya yung mga bata po, diba, sa Pilipinas, hug mo si tito, hug mo si tita. Pero, siguro po, medyo i-draw na rin natin yung line with that. Let's allow the kids to respect the adults. At the same time, meron din silang intuition in their own self na there's danger to this person. Bata pa lang sila, alam na nila yun. Kaya parang as parents, we need to be the first one to see that. Na maging aware po tayo sa mga gatherings, family gatherings. Lalo na yung kuya, yung mga matatagal nang hindi nakikitang family. Yes. Kasi pag hindi mo na sila nakikita, even though you are related by blood, parang hindi na rin. Kasi may mga ganun din akong cases, I know personally, first-hand na story. Yes. Yeah, first-hand story from someone who experienced that. Diba na parang pinsan niya, na-experience yan with a cousin kasi hindi sila magkakasama talaga. Yes, that's right. At saka hindi naman porke related kayo by blood. Yun nga yung natin conclusion dito, di ba? Minsan kasi masyado tayong kampante. Yeah. Na hindi, family naman, father naman. And alam natin, even mga tatay, di ba? Pwedeng ma-influence yan ng kung ano mang spirito. Yes. Di ba? Or ano mang influence na maaaring makagawa siya ng hindi maganda sa kanyang anak. And later on, mas ma-enlighten tayo kung bakit yung sinasabi po ni Ate Phoebe, kailangan talagang mag-ingat tayo. Or maybe ikaw, you've experienced this at hindi ka napag-ingatan. Diba? So, I apologize na naranasan mo yan. Pero hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay makarecover at matulungan tayo to start anew and to start fresh in the Lord especially. And yung binabanggit mo kanina, Ate Phoebe, di ba yan yung mga signs ng sexual abuse. Actually, meron tayong dito sa Philippines, meron tayong helpline. Yung sabi nga according dun sa sexual abuse helpline in the Philippines, mahanap niyo po ito online. Ano daw yung mga effects ng sexual violence sa tao? Yung binabanggit mo kanina, sabi nila dito, sabi niya, meron daw feeling as if everyone could see what happened to you. So, may hiya ka. Na parang kahit wala namang nakakaalam, feeling mo, parang alam nila. Tapos parang feeling mo ang dumi-dumi mo. Yun, di ba yung parang yung sa pelikula, nasa shower. Yeah. Totoo. So, kumbaga, sa isipan, pwedeng it's happening. May ganun kang kahihiyan na nararamdaman na feeling mo you are so exposed na hubad ka sa harap ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng change of behavior. Parang nahihiya ka, di ba? Kahit wala naman. Parang naging matamlay. Yeah. Di ba? Tong batang to. Siguro, di ba? Minsan, i-judge natin yung mga actions na ganun Parang, bakit kaya biglang tumahimik to? Siguro ganito, ganyan. Magagalit tayo agad Instead na maging concerned tayo. So at least ito mas nagiging aware tayo. Yung iba, they would engage in self-harm daw or self-mutilation. Di ba? Physically, i-harm na nila yung sarili nila. Para lang, yung iba, ang dahilan nila, psychological, they wanted to feel the pain. Instead na yung humiliation. Okay nang maramdaman ko na lang yung pain para parang feeling ko gusto kong daw kasi namamanhid daw yung damdamin ng mga tao na nakaranas ng trauma. Feeling nila they are not normal anymore. Feeling the normal things, di ba? So yung iba, they wanted to feel the pain kasi parang feeling nila doon sila nakakaramdam, di ba? Nandun din daw yung urge to use alcohol. Yung iba na involved sa drugs. Yung iba nagagamble, ng gagambling na kung ano-ano ng mga bisyo. Yung, kumbaga para lang ma-divert yung isipan nila. Yun yung gagawin nila. And marami, siguro very common yung use of alcohol. Yes. At saka yung iba nag-a-addict talaga. At madalas din daw, meron daw pakiramdam na they are not safe anymore kahit saan sila magpunta and they are scared it would happen again. So, mas nagiging fearful yung mga tao na dumanas daw ng sexual violence. So, nandun din yung nagde-decline yung physical at saka mental health nila. Nagiging masasakitin, di ba? Nagiging malulungkutin. So, yan yung mga nararanasan ng mga dumaan sa sexual violence. And yung iba, nagkakaroon pa ng mas matinding trauma, hindi na nakakatulog. Yes. So, nagkakaroon sila ng problema falling asleep. And they are feeling overwhelmed also with a range of emotions like anger. Pag nakita mo nagalit, ang extreme ng anger. Diba? Pag nakita mo silang may nakakatakot na nangyari, for example, yung bigla silang, yung iba, hindi naman sa kanila nangyayari. Diba? Sa ibang tao naman. Pero they would feel the fear. Tatakbo sila, magtatago sila. At nandun nga din yung numbness na parang pati physical manifestation daw nandun talaga. Hindi lang sila numb emotionally, kundi may physical numbness silang nararanasan. And marami ring changes daw na pwede mangyari at the same time sa appetite.
So, yung iba talagang biglang nangangayayat. Opo. Diba? So, talagang babagsak yung katawan nila physically. Wala na silang gana sa maraming bagay. So, yan daw yung mga effects ng sexual violence sa atin. So, if you are aware of all this, diba, mas magiging maingat ka Yes. diba, doon sa mga tao sa paligid natin. And ano naman, Ate Phoebe, yung mga examples na pwedeng masabi natin, ano to? Kasi baka mamaya hindi mo alam or hindi ka aware na you are being violated sexually. Ano ba yung pwedeng maging mga warning signs naman? 'Di ba? Para lang mapag-ingatan din natin 'tong mga young people na ikaw na yung tumakbo. Kagaya ng binanggit mo kanina, Ate Phoebe, mahalaga na ini-educate mo yung bata pa. Yes. Ano yung boundaries niya. Naalala ko meron tayong conversation na nagkikwento ka about your daughter. Since bata pa siya. Yes. So, you would tell her things na hindi dapat, ito dapat. So, ano yung mga bagay na yun? And why, bakit ganun yung precaution mo? Siguro, kuya, kasi, alam mo yun, yung people I know, personally, experience that, na parang imposible, pero, shucks, totoo pala. Tapos parang pag nagtanong ka, once you open up, marirealize mo, ay, hindi lang pala siya. Marami pa pala. So, ibig sabihin, talagang Pilipino style lang talaga na quiet tayo eh. Yes, Kasi una, parang kahihiyan mo, miski hindi ikaw yung gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Kasi you're part of the crime. You felt that you are part of the crime. So siguro po, kuya, talagang we need to educate yung mga kabataan when they know, meron ng physical touch. Yung mga, halimbawa yung parang nafe-feel mo na hindi naman ganun sa iba, tas ikaw parang diba, sa church naman minsan nagka-hug tayo or ano. Pero yung feeling mo na inappropriate na, you can know that. Yes. Alam mo yun sa sarili mo pag hindi na to tamang hawak sa'yo. Alam mo yung hindi siya ganun sa iba. So, maybe we could, and not only for the people na nakakaranas nun, but for the listeners po, if you see someone, siguro maging aware din tayo. At saka mag-step in ka kung nakikita mong may ina-abuse, diba? Yes, let's guard each other. Kasi marami parang nakikita na nila na may ina-abuse, pero hinahayaan lang natin na mangyari sa harapan natin. And that's being irresponsible. Yes. Yung iba na sabi, hindi, ayoko makialam kasi I fear for my own life or ba't ako mangingialam dyan? Diba? Ako naman ang mindset ko dyan, what if mahal mo sa buhay? Yes. Diba? Yung nangyayari yun sa isa sa mahal mo sa buhay and nobody stepped in. Diba? Parang nakakalungkot naman na wala tayong pakialam sa isa't isa. And sabi nga, lagi nating sinasabi dito, what we permit would continue. Huwag tayong magulat. Kung ganyan ang mindset natin na bakit ako mangingialam. Yes. Though, ang maganda naman sa majority ng Filipinos, marami naman talaga sa atin matulungin. Pag may nakikita naman tayong ina-assault. Pero, yun nga, times are changing, people are also changing, values are changing. Yes. Mas marami na rin tayo nakikita ngayon na pinipermit na lang na mangyari in front of their own eyes. Yung mga ganong klaseng assault. Especially, for example, nasa loob ka ng bar. Parang pumunta sila dito eh. Diba? Parang yung ganun yung mindset natin. Pumunta sila dito, expect nila mangyayari sa kanila yan. Or they wear those kinds of clothes. O asahan nilang mabastos sila. Parang, di ba, parang it's a messed up mindset. Exactly. Hindi tayo dapat ganun mag-isip kasi parang sa akin, parang masyado namang demonic mindset yan. Di ba, porke ba nagsuot ng ganito na hindi appropriate sa tingin mo? Parang, are they giving you the license to disrespect them? Exactly. I don't think so. I don't think so na dapat ganun yung maging mindset natin, especially for men, Yes. for guys, for young people, na wag natin masyado i-sexualize yung pananamit din ng mga tao sa paligid natin. Kasi ang katotohanan niyan, it's really not about the way they dress, the way people dress. Ako, I agree with that. Hindi naman talaga. Pero, syempre, on the other hand, putting balance to it. Yes. Sabi rin naman sa Bible, maging modest din naman tayo sa ating pananamit. O kasi alam natin na may mga struggle din yung mga tao sa paligid natin. Diba? Hindi natin pwedeng baliwalain yung katotohanan na iba ang wiring ng utak ng lalaki. Sasabihin kasi ng mga babae, hindi kasi messed up yung mind ng mga lalaki. Ayusin nyo yung the way you think. Kaya lang, we have to understand na physiologically, di ba, and mentally, may mga triggers talaga. Di ba, yung pagkatao, yung sexual desire, and even spiritually, pag pinag-usapan natin, merong tinatawag na lust of the flesh, desires of the flesh. That's why the Bible would teach us na hindi, you have to
allow your spirit to be stronger than your flesh. You have to die to self daily. That's why yun yung encouragement ng Bible. Hindi naman tayo pwedeng magmalinis pare-pareho na. Hindi ko naman ginagawa to para i-tempt sila Or hindi para bastusin ako. I'm not giving them the license para bastusin ako. So we have to put balance to it. Even our society is changing. Gawin naman nating appropriate yung pananamit natin, depende kung nasan ka. Yes. Diba? And kagaya nga niyan, sa mga lalaki din naman, kung ikaw ay isang tao na may respeto talaga, kahit nakahubad pa yan sa harap mo, kung may taong may respeto ka, you would do things differently. You would respond to things differently. Diba? Isipin mo na lang, mahal mo sa buhay yan. Diba? Merong bumastos, merong hindi gumawa ng magandang bagay. Parang what would you feel? Diba? Ano yung mararamdaman mo? So, let's all be mature. Especially yung mga young people ngayon. Kasi alam ko, na feeling mo, alam mo naman na lahat ng bagay, di ba? Alam mo, feeling mo, matalino ka naman, di ba? So, gabitin mo yung talino na yan. Not to make excuses, but to be more mature. Yes. Di ba? So, yun nga, kuya. So, there's no gender, but both the genders should always, we have to set that standard sa sarili natin Di ba? We really have to respect ourselves. We have to work together. Yeah. So, it's not just one-sided, di ba? Dapat both. Yan, Ate Phoebe, ang hindi ko maintindihan sa society natin. Bakit parang pinaglalaban yung genders? Diba? Ayun yung sad ko. Diba? Ba't kailangang magbangga ng men and women in our society where in fact, both genders have a role to play. Yes. Diba? At the same time, sabi nga diba, pag pinag-aralan natin from the Word of God, na create yung both genders to support each other. Yes. Not to compete. Not to compete. Yes. Kasi tanggapin po natin, kailangan talaga yung isa't isa. Diba? Kailangan naman talaga yung isa't isa. Kasi yung iba parang, hindi, mas dominant kami or mas dominant to. No, you have to, what you have to understand is kung ano ba yung dapat na tungkulin na ginagampanan mo. And be responsible. Yes. Be an effective, diba? Be an effective person wherever you are. Ano man yung ginagawa mo. Ako, totoo lang. Wala naman akong issue. Halimbawa, kung yung lalaki ba yung gumagawa sa bahay, di ba? Kasi may mga lalaki talaga, maalam sa maraming bagay. Yes. Di ba? Parang, hindi, ayoko gawin yan kasi hindi nakakalalaki yan Ayun, nakakalalaki yan, ayoko niyan, ayoko maglaba, ayoko ito. Pero hindi, pag ikaw naging responsible ka, naging family man ka, lahat yun gagawin mo naman eventually. Di ba? So, though merong mga rules na hindi mo talaga mababaliktad. Di ba? Ito, role talaga ng babae, role talaga ng lalaki. Yun, yakapin mo yun. Yes. Pero the rest na pwede kayong magtulungan based on needs. Yes. Di ba? Parang dapat ganun yung mindset natin ngayon. Hindi natin pinagbabangga who is a better, gender. Yes. Di ba? Kasi ngayon talagang ang daming ganyan. Ang dami talagang ganyan yung ipinaglalaban. So, ang nangyayari, di ba, what kind of society are we creating? Yes. Di ba? For our children. Ngayon, the sad reality. Di ba? Parang ngayon, pwede nang piliin yung gender mo. Yeah. Yeah, parang that's a sad truth. Ako, I won't apologize for standing for the truth. Yes. 'Di ba? Kasi kailangan nating tayuan 'yan, basic Yeah. basic na prinsipyo mo sa buhay. Yes. 'Di ba? Para at least alam mo ano yung mga pinaglalamad mo. Hindi ko pinipilit sa iba 'to. Yes. 'Di ba? Pero this is based on my understanding of how God created all men. 'Di ba? Na si Lord yung may final say sa mga ganyang mga bagay, especially when it comes to being created as man and a woman. So, ako diyan ko iiwan yan. Yes, kuya. Ate Phoebe. Pero kasi binabanggit mo nga, when it comes to sexual abuse or violence, regardless you're a man or a woman, 'di ba? Parang it doesn't really matter. Anybody could experience this. Yes. Siguro yun nga, kuya, when it comes to that, nagkakaroon din tuloy ng parang wrong sexual orientation, lalo na yung mga batang na-abuse. Meron silang fear So, hindi na, kaya yung iba, nagpa-fall sila sa category na that they are confused with their gender. Kasi parang they are shameful. Di ba yung ititrace natin yung pinaka-roots ng problem nila? Mapapansin mo, yung mga batang lalaki na na-abuse, tumatanda sila na meron silang specific gender. Opo. Parang meron silang iba because of that situation din na nangyari sa kanila from the past. Yes, that's right. Masyadong maagang namulat yung bagay. It's too big for them to process. It's too much for them to process. Yung age nila na yun, na dapat, di ba, naglalaro lang yung mga bata. Pero, di ba, hindi naman nila ginusto yung situation nila. So, parang on that side naman, in that aspect na titignan natin na angulo,
we also have to, alam mo po yun, kaya talaga iba yung prayer. Yes, that's right. Kasi we really have to pray and intercede for these people. Kasi Yes. unless si Lord yung magbigay ng freedom sa kanila from that. Sabi mo nga, kuya, di ba kanina, hindi naman nila gusto yun. Pero nandun sila sa situation, parang nung college ako, meron akong research. So, tinanong ko yung may medyo confusion with their gender. Sabi ko, in a way na tinatanong mo sila directly, parang, paano nangyari to? Sabi na, nung bata ako, may ganito na parang, yun lang. May experience sila, yes. Opo, pero parang since then, parang naging ganun sila. Iba na yung pakiramdam nila Yes. sa sarili nila. And they are not, wala silang security Yes. dun sa gender na binigay sa kanila ni Lord. Yes. Makikita mo, Ate Phoebe, based on what you're sharing, no? Marami sa mga tao na confused when it comes to what they really like. Yes. Is kung paano mo sila in-expose ng bata sila. Yes. So if a young person is exposed in this kind of sexual activity or relation, 'di ba, with men or women, parang may kita mo may impact talaga to eh. Kasi sabi nga sa Bible, train up a child the way they should go, and when they are old, they shall not depart from it. So yung feeling, dahil hindi nila ma-process as a child, feeling nila, it is something good. Or lalo na ngayon, socially acceptable for a lot of people, parang feeling, okay lang pala. Pero kung makikita mo, parang ang naiisip ko, Ate Phoebe, parang ganito lang yan eh. Kapag ang bata in-expose mo sa gulay at a young age, makikita mo yan, walang pipiliing pagkain yan growing up. Kasi yung taste buds niya, di ba, nasanay na kumain ng mga vegetables. Kaya bata pa lang, dapat sinasanay mo na yan sa ganong klaseng pagkain. So, pag tumanda, ganun din. So, kapag hindi mo sinanay sa mga vegetables, hindi yan kakain ng vegetables growing up. So, ganun din. Whatever experience a child experiences when they are still young, dahil naging pabaya tayo mga adult, at saka mga magulang, we allowed these children to be exposed just because we struggle. Kasi ganun yan eh. Diba maraming mga adult na because of their struggles, parang they would invite these young people or dahil inosente, yung curiosity nila, ginagawa nila sa bata na feeling nila dahil inosente yan, hindi yan magsusumbong. Yes. Di ba? Parang takutin mo lang yan. Or sabihin mo, marami kasi ginagawa, hindi, laro tayo. Yan yung term eh. Yes. Di ba? Laro tayo. Anong klaseng laro? Yung iba, bahay-bahayan. And the other day, meron akong kausap na couple na pinag-uusapan nga nila na yung isang kapitbahay daw nila, nagulat sila, naririnig nila yung mga bata naglalaro ng bahay-bahayan. And yung mga batang to, nagbabahay-bahayan, and they were mentioning not only yung maglutoan tayo, magito, they're mentioning sexual things. Na, gawin na natin to, mag-asawa, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. So, at a young age, ang tanong natin, paano nila nalalaman? Yes. Di ba? Anong klaseng exposure yung inaalaw natin sa mga bata to experience? Di ba? So, yung totoo lang, yung ganong klase, pwede mong kasuhan yung mga magulang eh. Yes. Kasi pag inisip mo, hindi naman dapat alam ng mga bata yan. And this is also a form of sexual abuse when you expose your children to any sexual activity or sexual material na kumbaga, hindi nila naiintindihan eh. 'Di ba? So, you are exposing them. Parang ganito, parang i-expose mo ba ang isang bata sa, ayaw mo ba siyang mag-smoke? 'Di ba? Or uminom ng alcohol? Of course not. You would protect them from that kasi bata pa yan. Alam mo for a fact na yung pwede maging epekto sa kanila dyan, masisira talaga yung katawan nila. So, dito, pag pinag-usapan natin itong mga sexual activities na to, sexual violence na to, by simply inputting, diba, this sexual informations in their mind that they cannot process is a form of abuse already. Yes. Diba? Kasi yung mga bata ini-expose natin doon sa mga mga bagay na hindi pa sila responsible. Yes. At pinag-usapan naman natin dito, Ate Phoebe, when it comes to sex, it is something beautiful according to the Word of God, but in the context of marriage. Yes. And we have to respect that marriage bed. So, hindi to pang bata, first and foremost. And we don't, dapat di natin inaalaw yung mga bata to really expose. Kasi, halimbawa ako, personal experience ko, na-expose ako kasi yung tatay ko at a young age, merong past life ng father ko. Meron siyang collection ng mga porn. Magazines pa noon eh. Naalala ko, VHS and magazines, pero more accessible yung magazines. May collection yung tatay ko. And as a curious child, you would open those pages, hindi mo naiintindihan. And eventually, may mga nararamdaman ka na parang feeling mo, something good. Yung pala nasi-sexualize na yung mind mo. So, at a young age, maaga kang na-expose and then you would start to explore. You will start to get curious. Pagkasama mo na yung ibang mga bata, you would share your experience. Now, you are exposing other children also. Yes. Diba? Minsan yung mga playmates ng mga anak natin, kailangan din natin maging maingat. Yes. Kasi hindi mo alam kung ano exposure ng mga bata eh.
'Di ba? Maaring yung kagaya nun, parang hindi gawin natin to, parang yung anak mo parang ano 'yan? Pero Yes. dahil kalaro niya yung nagtuturo sa kanya, feeling niya it is something that they can do. At syempre, pag yan na-satisfy, pag yan na-enjoy niya yung bagay na ginagawa niya, magugulat ka na lang isang araw. Di ba? Parang saan mo natutunan yan, anak? Yes. Hindi mo alam kung ano yung pwede maging impact niyan. Kaya ang daming yun, di ba? At as early as 10 years old. Kasi may mga nagkaka-period na Opo. mga bata na maaga. Parang magugulat ka. Yung pinakabata, di ba, na nabuntis, di ba, na naging pregnant. Di ba, imagine yung ganong ka-inosente at the age of 10, at the age of 12, at the age of 14, and even 18 years old. Di ba? Hindi natin pwede sabihin, you're 18, okay na. Di ba, sige, pwede mo nang gawin yan. Di ba, pwede ka namang expose dyan. If you are not responsible, di ba, pag hindi ka pa responsable, hindi ka pa mature, hindi pa din eh. Yes. Di ba? Hindi pa rin. Maaaring permissible yan, pero hindi beneficial yan. Di ba? So, lahat tayo kailangan nating maging maingat. Opo, kasi talagang makikita mo kung paano mo sinasabi, Ate Phoebe, ripple effect na yan eh. Di ba yung exposure ng bata, ripple effect na yan as they grow older. Totoo yun, Kuya. And siguro lagi nga, kagaya na sinabi mo last time sa topic natin, Kuya, yung precautions. Yes. It's very important. Kasi you don't have to be in a situation to know. Yes. And you don't have to be in a situation para aralin mo na bawal to at bawal yan. Kasi bata pa lang, di ba? Alam na ng mga bata. Yes. Parang the moment na sinilang, the moment na pinanganak, we already know good and evil. Yes. And I think yung talaga yung blessing ni Lord na alam na eh. Kasi 'di ba pag sa mga bata, pag sabi nila pag tahimik yan, nako, delikado. May ginagawang something, either nagpe-play or naggugulo na nung. So when we feel na merong something sa anak natin, ako Kuya siguro personally, ang take ko dyan, sabi ko sa anak ko, since we have that relationship with Jesus Christ, sabi ko sa kanya, don't hide anything. Because if you're hiding something, it means it's not good. Yes, that's right. Because you're gonna be shameful about it. Remember the story of Adam and Eve in the Garden of Eden. Sabi ko, imagine, God was calling them, but they were hiding because they know they sinned. Yes. Di ba? Parang meron tayong sense of, bakit natin tinatago yung mga certain things in our lives? Alam nating bawal eh. Yes, Kuya. So, once we feel that, so, yung iba, hindi nila nilagay yung sarili nila sa sitwasyon, pero meron pa rin hiding, may shame. Kasi alam nila na hindi tama yung ginawa sa kanila. Kaya po sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi, kung meron man kayong naranasan or nararanasan, siguro po, you have to look for someone talaga na accountability partner. Punta kayo sa, kung babae ka, sa ate mo na mapagkakatiwalaan sa church. Kung lalaki ka, pumunta ka sa talagang mapagkakatiwalaan mo, like a father figure to you sa church. Mabigyan sila ng spiritual guidance. Yes. And make sure na mapag-iingatan sila, Ate Phoebe. Exactly. Kasi baka mamaya yung mapagsumbungan nila, yun naman yung i-take advantage ng sitwasyon nila. Opo. Kaya sa mga nakikinig, whether kung ano man po yung function natin doon sa mga yun, let's do our part po talaga na maging accountable tayo. Kasi kung ano nang gagawin natin, di ba? We're planting seeds. Meron pa tayong dadating na future generations. Yes, that's so right. we can, in the past, di ba Kuya, sa Bible, may mga overseer, merong mga, di ba yung mga nagbabantay sa pinaka-board? Kasi di ba sila land lang naman. So may mga, sila yung mga castles, yung mga bantay sila eh. Walled cities. Yes. So may nagbabantay doon 24/7. Yes. Tapos sila yung magbablow ng trumpet. Mga watchmen ang tawag. Yeah, the watchmen. Yun yung term. Yun. So parang we are also watchmen of this modern day. Yes. So regardless, ito pong topic natin ngayon na dapat talagang ma-address po natin. Kasi we have the word of God. Diba? That's It right. is even higher than the authority in the world. Because our authority is Jesus Christ Himself. Yes. That's right. So kung alam po natin na God is the authority, we will also take part. We will also carry our, kumbaga, swords as soldiers to do our part. Kasi kung ang mundo ginagawa nila yung part nila, Yes. it's also the high time na gawin natin to. Na we have to do our part. Na magmasid, magbantay. Yes. Kasi, Kuya, imaginein mo, YouTube channel, ang tawag dito, nursery songs. Yes. Pagtalikod ko, horror na yung mga visuals. Kaya sabi ko, imaginein mo, pag yung parents, nakikinig ka lang, pero di mo nakikita, iba na pala yung pinapalabas nila. Kumbaga may mga subliminal way ang Yes. mundo. Yes, in para a very subtle ma-affect way. yung mga bata. Yeah, Yes. they just try to embed yung system ng That's mga right. bata. So, tayo po na nandito ngayon na nakikinig, kami rin po na, kumbaga, mouthpiece lang po kami ni Lord, but we also learn from it. this. Yes, that's Yes. right.
The Opo. more we talk about it, the more we are able to learn from it eh. Yes po. 'Di ba na kahit tayo mismo nga no, kailangan mapag-ingatan Opo. natin yung mga Yes. anak natin. And may kita mo yung very timely at very significance Opo. nitong pinag-uusapan natin. Oo nga, ang dami pala problema natin nag-uumpisa kasi pinipermit natin na ma-violate yung mga bata at an early age. Kasi Opo. tayo, we have our own experiences. Sometimes, Yes. sa kwentuhan nga natin, minsan parang, ikaw, mas maaga nga ako na-expose sa'yo eh. May mga ganong ganun tayo, ako nga, ganito yung experience ko, ganyan-ganyan. Yung iba, ginagawa pa nating payabangan, the more Yes. experience you have. Parang feeling mo, the more na you are accepted by many people. Diba? Or feeling ko, mas master ko yan. Ay, master ako ng sin. Master ako ng deception. Parang bakit may ganun tayong nararamdaman na bragging rights the more we know, 'di ba, of these things, 'di ba? Na dapat nga makikita mo, totoo lang mas blessed yung mga tao na napag-ingatan Amen. yung sarili nila talaga sa mga Opo. ganitong bagay. Kaya lang may mga pagkakataon talaga, yun nga nandito tayo sa corrupted na mundo eh. Opo. Ang tanging magagawa natin, kagaya ng binanggit mo, Ate Phoebe, we have to be a watchman. Alam natin dapat kung ano yung dapat nating pinoprotect. And purity is one of them. Opo. Diba yung purity na kung paano ito ipinapakita ng Diyos sa atin. Diba? And tayo bilang mga adult, we have a responsibility to do it to these children, sa mga young people natin Opo. ngayon. At kung ikaw naman young people, mapalad ka. Kasi nakikinig ka ngayon at napag-uusapan natin to. Huwag mong hayaan na yung kabataan mo ma-abuse. Yes. 'Di ba, or ma-expose ka na feeling mo it's more beneficial for you to be exposed at this age sa mga ganyang bagay. Pero I'm telling you, may mga bagay kang hindi naiintindihan na pwedeng maging impact nito later on. Later on, you will be a father. Later on, 'di ba, you will be a husband or a wife. Yes. And makikita mo na, I have done a lot of things na hindi pala dapat. 'Di ba? So maganda ngayon, prevention is always better than cure. And kailangan lang aware tayo dito sa mga sexual violence na to. Yes. Na baka mamaya kasi dahil acceptable na lang sa society natin, feeling mo you're not being violated Yes. already. And hopefully kanina yung mga napag-usapan natin on how we should protect our children or the younger generation, sana natuto po tayo. Yes. 'Di ba? So sabi nila, ito yung isa pang example. Ito pa yung mga ilang examples, no? Maaaring ikaw kasi dumadaan ka sa ganitong klaseng experience, hindi mo alam that you are being sexually violated already. So nandun na yung number one, being used sexually in a way that is humiliating. Feeling mo nakakaramdam ka ng kahihiyan, 'di ba, doon sa bagay na pinagagawa sa iyo. That's already sexual violence. If you are being forced or coerced to have sex without protection, for example, kahit mag-asawa na yan, Yes. or kahit na sabihin mong mga adult kayo, 'di ba? Pwede ka pa rin mapasok dito sa sexual violence na to. Yung pinipilit ka, 'di ba, na doon sa bagay na ayaw mo, na hindi ka ma-protect doon sa, for example, yung mga STDs, 'di ba? May mga Opo. sakit kasi na pwede makuha sexually. Yes. 'Di ba? Isa yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng STD because of something that you did na hindi mo naman talaga gusto, pero dahil pinilit ka, ayan, nagkaroon ka tuloy ng nagkaroon ng consequence, 'di ba? So, that's already a sexual violence. Ngayon pa, Ate Phoebe, kasi 'di ba online, talagang tayo kasi excited tayo to post our pictures online. Nandyan yung ang dami, hindi na nag-iingat, talagang halos lahat makita na. 'Di ba, online? And they are Yes. proud of it, 'di ba? Yeah. Kaya ako nag-gym para diyan para maipakita. Yeah. Pinaghirapan ko 'yan. That's why I wanted everybody to see it. So meron tayong ganun So meron tayong ganung need sa panahon ngayon. Marami sa atin yung socially dapat accepted ka ng mga maraming tao kapag hindi ka physically appealing. Parang feeling mo hindi ka tanggap 'di ba? Ngayon bilangan ng likes, the more likes the better kasi you also earn from it. And ang mundo, grabe talaga kung paano tayo minomotivate Yes. na maging worldly talaga. Yes. So, nandyan yung kung merong mga sexual photos or videos being posted online without your consent, that is sexual abuse already or Yes. sexual violence. Or pwede rin yung iba ngayon, meron yung tinitreaten nila or pino-force yung partner nila into a specific sexual activity that you don't like. Tapos sabihin, hindi, kung mahal mo talaga ako, dapat gawin natin to. Di ba? Yung mga ganun. And that's really happening. And another sexual violence pa na halimbawa, Ate Phoebe, yung if you are being spoken to in a sexual way that you find offensive Yes, or yes, degrading, yeah. that's already sexual violence. Pag Yeah. feeling mo, nababastos ka na sa Yes. conversation, na sinesexualize ka na. Yes. So, that's also a form of sexual violence. And Yeah.
Yun nga, yung repeated unwanted sexual attention, yung mga sumisipol-sipol, yung ganyan, di ba? Yung catcalling. Catcalling, yan. Kahit sa workplace or yung employer Yes. mo, for example, Yes. yung pag nakikita ko, sexy mo naman. Parang minsan may mga ganong biro, pero madalas, merong intention eh. Exactly. Diba? Parang seduction. May gano'n na. Yes. Siniseduce ka na. May asawa to. Bakit? Ba't ganito? Ba't ganyan? Or teacher mo. Diba? Parang marami ngayon nauuso. Diba? Parang sige, ako bahala sa'yo. Diba? Yung sinusuhulan mo. Parang gawin natin to para pumasa ka. Yung iba nananadya, ibabagsak talaga nila yung estudyante nila. And they would ask favors. Or ang daming story niyan. Yes. Mapapanood din natin yung Yes. mga di ba yung mga maalaala mo kaya magpakailanman ng mga palabas. May mga ganyang story na ginagamit ng mga perpetrators, Yes. I would say. Kasi ayoko nang tawaging mga teacher. Kasi Yes. parang ano lang yun, nagbabalat kayo lang sila in Yes. order for them na magkaroon ng mga maraming biktima, di ba? Yes. And sana nakikinig ka at ma-rebuke ka Yeah. kung ikaw man to. Ayusin mo yung takbo ng pag-iisip mo din. Di ba? So, even nga Ate Phoebe, yung mga, kapag yung may mga tao daw na may mga offensive comments about your body, your sexuality, or gumagamit ng mga sexual terms and language in the way that makes you feel uncomfortable. That's also sexual violence already. Yes. Diba? And yun nga, dun madalas nag-uumpisa yung rape Yes. or sodomy. Yung nag-uumpisa sa conversations Opo. na parang they would sexualize the conversation and eventually yung pala parang siya, clickbait. Yeah. Diba, They just try to gauge kung Oo. mag-aano ka It's ba. either may karanasan ka na, if you feed nila, or ma-feed nila yung curiosity mo. Yes. Parang eventually, dahil nga may tayo bilang mga tao physiologically, pwede magkaroon ng effect yan eh. Opo. Di ba yung mga words na naririnig Yes, totoo natin? yan. Yes. Or pag nagpakita ako physically ng motibo, pakita ko sa yung abs ko, pahawak ko sa yung abs ko. Or, di ba yung mga ganun? And even sa mga babae, kanina nga pinag-uusapan natin, na if you dress up appropriately, na expose halos lahat sa'yo, yes, we respect your preferences when it comes to your clothing. Pero, yun nga, maging appropriate naman tayo. Huwag kang magugulat din na may mga iilang tao. Yes. May mga tao din na, kumbaga, natitrigger mo eh. Yes. Diba, pinaglalabanan nga nila yung lustful desires nila. Pero dahil ikaw nandyan, you're exposing yourself. Nagagamit ka ng kaaway eh. Diba, pwede namang magamit ng kaaway kahit sino para malure ka Yes. into sinning. And itong mga ganitong mga klaseng mga subtle way of being sexual could lead into something else. Yes. Diba, dyan nag-uumpisa na yan, nagkakaroon na namang violence eh. Yes. Nagiging violent dahil na-trigger na yung mo eh. Yun na yung nafe-feed mo, tapos hindi ka pa nag-church. Diba, wala ka pang accountability. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi ka naniniwala sa prayer. Diba? Parang, you don't believe in spiritual things. So, what do you expect? Yes. Diba, yung mundo, ganyan eh. Diba? Na sana tayo as Christians, as believers, at bilang tayo may Jesus sa buhay, tayo mapalad na lang, Ate Phoebe, because kumbaga naiintindihan na natin. Diba, kung ano yung relationship na meron tayo sa Panginoon Diyos. That even though we are tempted, Yes. even though we struggle, but at the end of the day, the Holy Spirit or the fruit of the Spirit, diba, is more powerful. Kasi sabi nga, may self-control eh. Yes. Kasama to ng bunga ng Holy Spirit sa atin. Kasi nga, kung tayo lang, bilang mga tao, wala si Holy Spirit, wala si God, wala si Jesus, we would give into temptation. Yes. At kagaya ng isinisigaw ng mundo, na okay lang ang lahat. Na hindi acceptable na yan. Kasi, di ba, yung society natin, tinanggap na yan eh. So, hindi na siya nagiging mali just because many of us are already accepting this reality, they would say. Kaya lang tayo kasi hindi tayo nabubulag doon sa realidad nung ngayon eh. Naniniwala tayo doon sa pinapakita ng Panginoon na eternal life or eternity. Na mas mahalaga na pinaghahandaan natin yung buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Yes. Diba? Kaya lang marami sa atin nasa satisfied din sa pleasure nitong limited time na meron tayo. And hindi natin naiisip na at the end of the day, at the end of this life, that God would judge us based on our preferences also. Diba? Kasi binigyan naman tayo ng capacity ng Lord to make choices. Yes. And pwede nating piliin ng Panginoon. Pwede nating piliin yung maayos at saka tamang buhay at the end of the day. Yes, totoo. Kuya, gusto kong i-highlight din yung part doon. Kasi I think meron din tayong mga listeners, lalo na yung mga university students, yung na-share mo nga na may mga perpetrators, those people in their authority. So, they have to
really deal with that. Na Yes. kasi yun nga, doon sila tinatakot eh. Di ba? Pwedeng sabihin, wala kang future. Pag hindi kita binigyan ng grade sa school, di ka makakagraduate. But no, you have to step up. Ito rin yung Yes. leading ni Lord sa inyo na nakikinig. Maybe you personally or maybe someone that you know yung story. You have to step up. Kasi meron akong kakilala kuya, personally, I know her and I'm very close to her. Inoferan siya. Sabi nagdo-doktor na siya. Pinapaaral siya ng parents niya. Tapos sabi sa kanya nung perpetrator, sabi sa kanya, papaaralin kita na mas mag-continue ka sa med. Na parang nagulat talaga ako. Personally, because I know that person, kumbaga parang kapatid ko ng batang babae na, grabe pala yung ganun experience, Yes. kuya. Hindi ako yung sinabihan, pero siya, I know. Kaya sa mga nakikinig po, you must stand your ground regardless. Yes. Yeah. Kasi you have to face it. Ikaw ang magiging susi kung marami na siyang na-abuse. Yes. At saka yung mga ganito ating story, Ate Phoebe, ano na to, kailangan nating tanggapin that it's really happening. Yes. Diba? Hindi dahil nangyayari sa marami, tatanggapin na lang natin. Yes. Diba? Tandaan natin na tayo pa din dapat yung responsible. Opo. Doon sa kung paano natin binabantayan pa din. Unang-una, we have to be responsible with ourselves. Young people, ano kayo you are a thinking generation. Yes. Diba? Not because you think you are smart and you can escape whatever nagagawin mo or decision mo. Kasi dahil nga matatalino yung generation na to, feeling nila they can get away with anything. Diba? Di okay lang yan kasi I've learned from my experience. Or okay lang yan kasi nasa ganitong generation na tayo. And especially na tayo ay nasa online world na, online generation. Alam mo, Ate Phoebe, merong tinatawag na online gender-based violence na tinatawag. Or yung OGBV. At merong documents dito sa Philippines na nakita rin ako. Gawa siya ng Foundation for Media Alternatives. So meron silang study na ginawa kasi meron silang mga hinahandle na mga cases about online abuse. Ito ay isang foundation na meron silang mga dinodocument na mga online gender-based violence na tinatawag dito sa Philippines since nag-start sila noong January 2023 last year. Meron silang minap nila yung cases na to. So far, meron silang 686 cases dito sa study na to. At meron daw yung pinaka-most common form na OGBV. Yun yung tawag nila, OGBV. 81% are non-consensual production or dissemination of intimate images or videos. So yun daw yung number one. And 44% meron daw threats of violence and blackmailing. So, ibig sabihin, bawa ikaw, na meron akong picture mo na sined mo siguro sa isang tao privately. Diba? And then, iti-threat kita na, hindi, sige, pag ikaw, yung iba extortion bigyan mo ako ng pera. And meron akong kakilalang ganyan. Siguro nung, yung video niya, bata pa siya, nag-try siya, ito lalaki naman to. And may ginawa siyang, may kachat siya, tapos hindi niya alam binidyo siya nung kachat niya. And that happened siguro 8 years ago. Tapos ngayon, nung may tinakbuhan siyang position sa government, biglang nag-message sa kanya. Trineten siya na kapag ikaw ay hindi mo ako binigyan ng ganitong amount, ililik ko itong mga videos mo, itong mga pictures na to. So it's really happening. Yes. Diba? So 44% are being used itong mga videos, pictures na to threaten or to blackmail someone. And 19% daw, dito na yung physical and sexual abuse na nagkikita sila, nagmi-meet sila, nag-start sa online, magkikita sila. So, doon lang nangyayari yung sexual abuse. 19% mostly. So, ang laki pa rin, di ba, nung numbers kung ito yung babasihan natin. So, imagine 81%, ang laki. Di ba? Kaya ingat kayo sa mga pinopost nyo online. Yes. Ingat kayo sa private conversations ninyo kasi hindi nyo alam na maraming tao merong access. Yes. Doon po sa mga private conversations natin. Yes. Facebook, di ba? Nag-agree kayo dun sa terms that Facebook can access. At maraming, alam mo ba, Ate Phoebe, na may mga, may mga centers na ang trabaho nila is to filter those conversations. Diba? Isipin mo, di ba, yung mga nababan na mga nafa-flag na mga chats, di ba? Yes. So, bakit nila binaban yan? Ibig sabihin, they're aware what you're talking about in private. Yes. Di ba? Kaya biglang may mga, hindi ka na lang bigla na makakapag-chat kasi nga nakikita nila yung conversation. Ingat tayo. And maraming ginagamit ngayon na mga devices, yung mga spying, mga surveillance devices. So, yun nga, 11% daw ng
mga harassment and abuse of speech. Parang nag-i-spy sila. Parang nagsa-survey sila. Di ba yung mga phones natin, yung technology ngayon, kahit nga yung kanina pinag-uusapan nga natin, yung private conversations natin, nakaka-capture niya. Kahit nakasarado yung telepono mo, hindi ka naman nag-Facebook, pero nandyan nakapatong lang. So yung algorithm, magugulat ka, parang pinag-uusapan lang namin to, but ito na yung mga suggestions, ito na yung mga nakikita ko sa Facebook. So we have to be aware na may ganong klaseng intent yung mga technology na ginagamit natin ngayon. Yung mga technology na yan, we have to use it smartly. And you have to be careful as well. Diba? So, yung meron din silang tinatawag daw ng mga victim survivors. Yung 40% daw ng mga victim survivors are below 18 years old. So, yan yung mga nabibiktima nito, na 18 years old below. And 100% dun sa mga victim survivors na to are women. So mas vulnerable talaga. Yung mga women who are online posting, siyempre mas marami kasing babae na nagpo-post na sa beach sila, naka-bikini sila, and pabata ng pabata yung na-expose sa ganong klaseng contents ng social media. And ngayon kasi mas accessible na talaga 'Di ba yung kumbaga yung engagement, kung dati ang prostitution would happen na pupunta physically yung isang tao sa isang location, 'di ba, papasok sa isang establishment. Ngayon kasi hindi na Kumbaga because of the technology, naging creative din. Naging creative din yung kaaway kung paano ilulure yung mga bata, 'di ba? And even parents, nakakalungkot, may mga magulang na ginagamit yung mga anak nila para pagkakitaan at ginagamit nila sexually. Sexual exploitation talaga yung nangyayari. And nalulungkot ako pag nakikita ko 'yan sa balita na may mga ganyan, mga magulang pa. And sabi din dito na yung mga perpetrators daw nung mga victim survivors na to, 76% Ate Phoebe, kilala nila. It's either ito daw ay ex-partner, ito daw ay family member, ito ay kaibigan or acquaintance. So someone that they know. Na yun yung magte-threaten sa kanila. Yung iba gagawa pa ng ibang account, kunwari yung nag-message hindi ka kilala. Diba? Gagawa ng fake account sa social media and they would use their photos na para makapang din. 'Di ba, pangloko din ng ibang tao. So maging maingat din tayo doon kasi hindi nyo alam kung saan ginagamit. And ganyan nga, 'di ba, pinag-iingat yung mga parents posting the pictures of their children. Kasi yung AI ngayon napakatalino na. Diba? And we really have to be careful. And yun nga, sa perpetrators naman are 90% are men. That's a sad reality. Pero may 10% pa rin na women. So yan yung mga bagay na nangyayari na dapat aware tayo online. Na lahat ng pinopost natin, lahat ng conversations natin, pwedeng magamit ng kaaway para at the end, tayo pa rin yung mabiktima. Tayo, akala mo, ang ganda-ganda nung mo sa Facebook, no? Kasi yung timelining mo, di ba? Ginagandahan mo yung mga pagpo-post ng picture. Di mo alam na there are people na ginagamit yun to their advantage. True. So, let's be wise. Yes, that's diba? right. Kasi we have to be wise. Yun sa word sa Hebrews ko, diba? We need to walk circumspectly. Because the days are evil. Redeeming the time. So, we have to be wise. Kasi kung sa mundo, nagpapakatalino, nagpapakadalubhasa, mayroong excellence. That's right. How much more? And kagaya nga po nung shinare ko dun sa friend ko last time na our possessions should not possess us. We should be the one to possess our possessions. Kumbaga, we have to be wise in using the platform, yung technology. So, when it comes to AI, napakaganda na, kuya, actually. Maganda talaga itong technology na to. Since I'm handling students, yung mga students ko, mga software engineers sa South Korea, sinishare nila to sa akin kung gaano kaganda. Pero yung downside to it, so as Christians, as responsible Christians, magagamit natin to as platform. And also, maging matalino, kuya. You don't have to put yourself in that situation of hiding. Tapos pag na-expose, sobre yung pakiramdam mo. Grabe yung consequences, mga kabataan. Kasi hindi mo siya overnight mariredeem. Lalo na po yung process, yung small things, kuya, those little foxes spoil the vine, kung babasahin po natin sa Song of Solomon. So those little things talaga. Kasi kuya, alam mo yun yung totoo. Kung ano ka talaga, lalabas at lalabas. That's right. So sa mga kabataan, you have to be wise. Kung feeling nyo matalino kayo, di ba? Tama nga kuya, sabi mo, napakatalino ng mga kabataan ngayon. Sobrang talino nila, pero they have to apply that wisdom. Kasi at the end, Ate Phoebe, too much information also, hindi rin minsan
positive yung nagiging Yes. effect niyan. Lalo na kapag yung informations na finifeed sa mga young people, hindi na pa-process ng maayos. Yes. Di ba? Parang halimbawa, pakainin mo ang bata ng meat every day. Yeah. Di ba? Yung digestion niya, di ba? It's not normal. Maapektuhan yung digestion niya, yung health niya. So, ganun din sa thoughts eh. Yes. Sa mga information na pwedeng sabihin natin that all informations are available. May mga Yes. tao kayang i-manage, tumatalino talaga. Yeah. Pero there are a lot of information na kailangan ng gabay pa rin. Yes. At ng guidance pa rin dun sa mga experts dun Yes. sa subject matter na yun. Yes. Diba? So, maging maingat po tayo. Yes. At mga kabataan na hindi pa naman, wala naman sila sa ganong case, kuya. Maging wise talaga sila kasi talagang, di ba, nasa huli yung pagsisisi. Yes. Kasi why would you interact in conversation? Someone you don't know. Di ba, online, Yes, hindi mo that's right. nakikita. Tapos magsisend ka ng whatever things. Di ba, ng mga intimate things. You should not do that talaga. Yun talaga yung pinaka-ano, kuya. Tsaka huwag kayong matakot magsumbong. Kaya Yes. natin din pinag-uusapan to. We are trying to expose all of this Yes. na mapag-usapan is because kasi nga gusto natin yung numbers bumaba. Kasi Yes. yung reality, Ate Phoebe, maraming mga ahensya ngayon, and even private organizations who are trying to help. Yes. Dito sa problema natin ng child abuse, especially child sexual abuse. Dito naman kasi nag-uumpisa yan. And sadly, meron akong nakita kasi Ate Phoebe rin na isang document from Chameleon Association. Ginagawa nila to for 20 years. They are trying to help eradicate or ma-prevent yung child sexual abuse dito sa Philippines. Alam mo, yung nakita ko yung number, imagine, 7 million children are sexually abused every year in the Philippines. So that's a very sad reality. Yung number na to, hindi sa biro. And ang nakakalungkot pa, with their conclusion, na sa bawat taon na lumilipas, imbis na bumababa ito, lalong tumataas. Ibig sabihin, we really have to step in. 'Di ba? Lalo na sa atin bilang lama tayo ng simbahan. Yes. Ibig sabihin, meron dapat ginagawa ang church. Yes. Hindi pwedeng quiet tayo about Yes. this. 'Di ba? Nandito tayo sa mundo and we have to help eradicate whatever the enemy is doing, especially with our children, Yes. with our families, 'di ba? And isang bagay din po na kailangan yung maintindihan that more than 70% of sexually abused children are between 10 to 18 years old. And among dito sa victims na to, 20% are under 6 years old. So, isipin mo ganun kabata, di ba? And ito daw yung pinaka-common na problem na nire-resolve ngayon ng DSWD. Apart from neglect and the abandonment of children, mas malaki yung number ng sexually abused children na napupunta sa kanila. Despite of the anti-rape law, ang dami ng batas Yes. na ginawa para lang ma-prevent to. Pero hindi pa din eh. Ang pinaka-frequent pa rin, nananatiling frequent pa rin daw sa mga rape cases or sexual abuse or followed by incest or yung fondling na tinatawag. Kumbaga, yung bata hindi aware dun sa ginagawa Yes. nung adult. And 98% according to them are victims are women. Babae talaga yung mas nabibiktima. At 33% dun sa data nila are incest family member. So, yung mga perpetrators, madalas, yung mga tao na akala mo magpo-protect at saka mag-iingat dito sa mga batang to. So, ibig sabihin, hindi porke nasa loob ng bahay ang bata, ganun na Yes. ka-protected. And siguro mahalaga na ma-address natin talaga to mentally. Yes. Hindi pa man mga magulang to mga kabataang kausap natin. 'Di ba? Maaari kasi pwedeng yung nakikinig sa atin na kabataan, you are experiencing this. So gusto nating sabihin to na hindi lang sa'yo nangyari to, do not be afraid. 'Di ba? Magkaroon ka ng lakas ng loob na ipaalam sa mga tao na sa tingin mo in authority. Kaya lang, ito kasi yung Ate Phoebe yung nangyayari sa ibang mga young people. They are afraid na masabi nila dun sa maling tao pa din. Kasi nga, dahil yung pinagkakatiwalaan nila is the most trusted, supposedly Yes. na tao. Or yung alam nila mag-iingat sa kanila. So parang kung yung tatay mo, or kamag-anak mo, or kakilala mo na dapat nag-iingat sa'yo, ginawa yun sa'yo, what would you feel towards other people? Di ba mas lalo ka ng, parang feeling mo hindi ka safe. Kasi yung mga tao nga dapat nag-iingat sa akin, Yes. ito na yung ginawa sa akin. So, may mga ganong klaseng experiences. But, of course, we would like to encourage the young people, kung ikaw man to, maybe it's time for you to let the adults know. Di ba? You have to expose kailangan mo i-expose yung sin. And yung iba, ingat din sila kasi
mga taong gumagawa nito sa kanila would threaten them. Di ba parang, sige, papatayin ko si ganito. Di ba may ganun na to that extent. Papatayin ko si mama mo kapag ganyan. Or ganito, ganyan. Or yung iba, pag nasa tamang kaisipan na, ito sa mga experience ko rin na nakakausap ko, ang reason bakit din nila sinasabi is because ayaw nila magkaroon ng broken family. Na parang they would rather sacrifice themselves para lang yung pamilya nila maging intact. Pero yung iba naman, Ate Phoebe, na nagkakaroon ng lakas ng loob sabihin naman, kapag nakita na nila yung kapatid nila na yung ina-abuse, kasi lima sila magkakapatid na babae. Nung sa kanila ginagawa, kinikip nila. Pero nung nakita niya, nalaman niya, nagsumbong yung mga kapatid niya na mas younger, doon siya nagkaroon ng lakas ng loob. And this is one thing that we wanted to prevent. Na kasi baka mamaya, dahil inaalaw mo, hindi ka nagsusumbong, diba, nagpapatuloy yung ganitong violence inside your home. Na supposedly, your home is a place of refuge, diba? It's a place of comfort. It's a safe place. Diba? So, mas biktima dito yung predominant 13 to 18 years old. Yan yung talagang edad na siguro mature na physically yung bata, start mag-develop, and yung nagkakaroon ng sexual attraction, 'di ba, lalo na kapag influence ng alcohol, yan madalas Ate Phoebe, may kinalaman pa rin dun sa alcohol, sa drugs, 'di ba? Lalo na sa setting natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nagiging tumataas din yung number na may mga HIV, mga STD dito sa Pilipinas because of those circumstances. And we have to be well aware of the situations. And maganda nga, Ate Phoebe, merong ganitong platform tayo to educate people. So, sana po, nakakatulong po itong aming mga, ating pong mga pinag-uusapan. At syempre, salamat dun sa kaagapay natin na nagpadala nitong kanyang concern. Maybe you are going through the same situation and hindi mo alam kung kanino kayo hihingi ng tulong. Di ba? So, ikaw, Ate Phoebe, ano yung may advice mo sa mga kaagapay natin? Maybe who are going through this kinds of situation, saan sila dapat pumunta? If they would ask for help, if they would do something about it, ano ba yung dapat nilang gawin? Siguro, kuya, they need to know yung, syempre, nandito tayo sa mundo. So, meron din pong the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So, or Republic Act 7877 and the Safe Spaces Act. So, serve as the cornerstone regulations against sexual harassment, including catcalling. So, yung pagsipol pa lang, tas sasabihin na sexy, ano na yun, anti-sexual harassment, under na yun ng act nun. And the Safe Spaces Act is particularly geared toward addressing issues of gender-based sexual harassment in public spaces. So, itong mga bagay na to, hindi kasi to we are not all educated about this. Parang wala naman nagsasabi sa atin. But if you know kung ano yung rights mo as a person, ang bilis mo lang sabihin, Republic Act 7877, catcalling. Saka ikaw talaga magpo-protect sa sarili mo. Yes. So, kuya, alam mo kung we will be more educated about these things. Siguro not on the side na yung sa reproduction or like that. But if mag-guide din tayo, if there would be people, kagaya po ng mga organizations na not from the non-government organizations, mga NGOs, di ba sila yung nagbi-build ng mga events para mag-guide yung mga kabataan, not only dyan sa aspect na yun, but also related nga dun sa mga vices. Kasi it all boils down there. They are all related. Yes. They are interconnected. Exactly. Kaya parang yung mga ganong bagay, we have to tackle that issue. And pinaka-importante is we need to really pray and to reach out. Kasi families talaga yung i-reach out That's natin. right. And we have to evolve in this topic. Yes. Diba kailangan natin yung evolution natin, kung paano natin naiintindihan at kung paano natin ina-address. Yes, diba? So, kasi mahabang panahon na natin pinermit Yes. Diba? Ang habang panahon, pinermit na natin, nagkamali na nga tayo in the past. So, this is the right time na nakita na natin, may numbers tayo may basihan tayo. Na parang, ito yung impact niyan. At we really also have to step in as a man and women of God, as a church, as a community, as a responsible adult, and as a responsible parent, a responsible kuya, ate, teacher. Diba? We're talking about being responsible. Yes. Responsible human beings. Alisin na po natin lahat nung biases natin. Yeah. But as a responsible human being na may right mind, na alam mo yung tama at yung nakita mo to. Diba? We have to put order to things. Yes. Diba? Pag mali, kailangan natin mag-set ng boundary. Not everything na permissible or beneficial again. Yes. And in the past, kuya, diba, there's only one person who, yung nag-domino effect, kagaya nung
I forgot her name, yung black woman who decided, kasi 'di ba sa Amerika, yung may mga discrimination. discrimination just because of her, nawala yun. Kumbaga, mas na-moderate. Oo. Pero, kumbaga, there would be people. You don't have to be somebody. Ang tawag sa kanila, Diba? revolutionary. Yes. It's time for a revolution Yes. para magkaroon ng effect, di ba? Yes. Imagine, Positively. diba? Yes. Imagine sa listeners natin, kung may 10 man, you can lead hundreds Yes. to that revolution, that you will lead people to Christ. Yes. Let's all try to make a change or make a difference. Opo. Sabihin na nga natin. Yeah. If ito yung takbo ng mundo, pero dahil alam natin na hindi tama yan, we don't need to agree with it. Yes. Diba? Instead, we have to stand. So, Yes. sa tingin ko, if you have experienced sexual violence, madalas kasi your emotions and thoughts are likely to change all the time in attempt to make sense of what happened to you. Maaari kasi yung kausap natin ngayon, dumaan ka dito and it could be confusing, trying to figure out everything on your own. Diba? Sabihin na natin you were able to survive this sexual violence, but alam natin yung multo ng mga ganito, yung trauma, that you might believe that no one will understand your feelings. Actually, may mga taong handang tumulong. At syempre, nandyan ang Panginoong Diyos para tulungan tayo. 'Di ba, sa kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, 'di ba? At meron ding mga ahensya na alam ko hindi lahat Christian community. If you are not part of a church, if you are not part of a community, there are people who are willing to speak to you about what you've experienced at tulungan ka to heal faster also. Meron ako, Ate Phoebe, lang gustong i-share dun sa mga listeners natin. Meron po tayong mga helplines na pwede nilang tawagan if kailangan mo ng counselor. Meron tayong tinatawag na NCMH Crisis Hotline. At it provides 24/7 free compassion and confidential support over the phone. At all over the Philippines to, kahit saan ka pa sa Pilipinas. Ito po ay project ng ating pong DOH. At ang number po ay 1553. So, mabilis lang naman tandaan. So, kung kailangan mo ng kausap, tumawag ka dito. Kung ikaw naman ay taga Central Visayas, meron tayong agency na tawag Paglaom. Yun yung pangalan ng agency, and ito ay sa Centro Visaya at 24/7 din po. At kung meron mang nag-struggle dito sa kanyang emotion, merong suicidal thoughts, ito po ang number nila, 0966-467-9626. So ulitin ko po, ito po 0966-467-9626. At siyempre, ang sikat na Bantay Bata Helpline, 163. Diba? So kung hindi natin nakikita yung tamang mga tao na dapat nating lapitan, kung meron mga young people na ngayon kailangan mo ng tulong at nasa isang sitwasyon ka na walang ibang makatulong sa'yo, feeling mo walang adult na available to help you, tumawag ka sa Bantay Bata 163. At ito po ay under ng ABS-CBN Foundation .com. So, yan po yung mga helpline. At kung ikaw naman ay merong community nearby, merong simbahan, di ba? Merong social-civic group ng mga young people within your community, alamin mo yun, di ba? Yes. Kasi panahon na para i-expose natin yung mga ganitong klaseng mga abuse na nangyayari sa atin. And kung feeling natin wala tayong kakampi at may mga pagkakataon na feeling mo bilang isang biktima na hindi ka makaalis, hindi ka makalaya, you are trapped, di ba? So, merong mga tao at may mga opportunity ka na pwede mong i-take para ikaw ay tuluyang makalaya dyan. And ako talagang, Ate Phoebe, medyo nagki-cringe or sumasakit yung puso ko talaga. Yes. Pag nakakarinig ako ng mga ganitong mga kwento, Yes, 'di ba, of abuse, especially at home, 'di ba? Yes. So yung mga nag-struggle diyan, if you are an adult who are struggling or ikaw naman yung perpetrator, 'di ba? It's not too late for you to Yes. repent. 'Di ba? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. 'Di ba? Kasi naniniwala ako na kahit ikaw bilang isang perpetrator, merong nai-embed na brokenness, Yes. 'di ba? Sa'yo kasi alam mo ikaw yung naging daan para, 'di ba? Mapahamak yung mga batang ito, mga taong ito, 'di ba? So lumapit ka sa Panginoon, magpa-restore ka kay God at hindi pa hulihan lahat kasi naniniwala tayo na ang buhay natin pag inilagay natin sa kamay ng Diyos, wala namang bagay na hindi natin ipinagkatiwala sa Panginoon na hindi naayos. 'Di ba? And even ikaw kung feeling mo you were abused already, feeling mo wala ka ng value sa kamay ng Panginoon, you can also be restored. Laging may pag-asa sa ating Panginoon.
Amen. And bago po tayo magwakas, meron lang akong gustong basahin natin, Phoebe. No? Kasi dito sa Chameleon Association, meron silang available na online resource. Meron akong nabasa dito. Sabi niya, the keys to understand about abuse in the Philippines, especially. So regardless of the data used, it is only the tip of the iceberg, since only the cases reported to the police or to a qualified authority are taken into account mas madalas, and not every single one. So kung yung numbers pagbabasihan natin, hindi rin to ganun ka-accurate kasi ito based on reported lang na incidents. So if we knew about all the cases which have not been reported, data would show considerably higher, and thus worrying numbers na dapat talaga ma-alarm tayo. And the fact that the victims remain silent, inherent to the Filipino culture, madalas sa atin nga sa kulturang Pilipino, ay hindi tayo basta-basta nagsasabi. And kasi alam daw natin that it is a shame to speak up since such incidents tarnish the family's reputation. Madalas, yan ang dahilan bakit hindi nagsusumbong. And this is especially true when it comes to the cases of incest. The vulnerability of children can be explained by different factors such as poverty, the influence of alcohol or drugs, gender-based inequalities, and the way parents consider their children. So, kasi madalas daw dito sa Philippines, yung mga anak daw are considered owned, parang pagmamay-ari ng mga magulang. They are not free and cannot have opinions or rights. Ganyan yung culture na kinalakihan natin. And also the lack of education, especially sex education. At alam ko, may debate na patungkol dyan, di ba? Kung sa mga schools natin, ay isasama ba yung sex education? And yung extreme poverty often causes tense relationship between the victim's family members, and when combined to a past made of abuse cases. So it contributes to trivialize child sexual abuse within the family. Likewise, the influence of alcohol and drugs, mentioned in one case of out of 4, seems to be a major factor of domestic violence. So, out of 4 daw na cases ng mga violence, yung isa doon, laging may kinalaman sa influence ng alcohol and drugs, but not everything. Hindi lahat ng cases. So most of the time, Filipino children are raped by their fathers or uncles. Sad reality. Those men usually are 30 to 40 years old and do not have a stable job. It has been noted that most incest cases take place in the family home when the victim is alone. Diba? Mas maganda na aware po tayo. Ngayon, uso na mga CCTVs eh. Yes. Diba? Para mapag-ingatan talaga natin kung naiiwan man yung mga anak natin sa bahay. So despite the fact that women have a great responsibility within the Filipino family, they do not have any power when it comes to decision making. Men are considered the stronger gender. They have the power, thus confirming gender inequalities. As a lot of mothers are submissive, dependent, and helpless, girls are more vulnerable and often sexually abused. The culture dictates that the family's morality should remain secret and that children should remain silent instead of reporting crimes that could create scandals and direct havoc among their relatives. So all these cultural factors are making cases of child sexual abuse a constant and lasting situation in the country. So most victims adopt the culture of silence and suffer without saying a word. So as for the young victims, the lack of general education and especially of sex education is mentioned as the reason why 2 children out of 3 do not report the crime. So they do not realize that they are being raped. So this tragedy is strengthened by the fact that the abuse is perpetrated by people they trust and were supposed to protect them. So yan yung realidad na kinalalagyan po natin. Especially ito pong documents na to are Philippine-based. Diba? Ito po yung reality natin. So, kailangan po talaga nating mag-step in. So, siguro ako, I would also agree dun sa sinasabi nila na dapat ang sex education kasama na sa pinag-aaralan talaga. And properly discussed inside the classrooms at a young age. And they think it would help also in preventing yung mga bata na mas maabuso pa. Diba? Yeah. And hopefully, ako ang prayer ko sana sa mga susunod na taon, yung mga numbers na to ay bumaba. Yes. Diba? At kung hindi man natin masolusyonan in a major setting, ba't di natin umpisahan sa mga sarili nating tahanan for our homes to be a safe space for our children, our schools to be a safe space for our children, diba? Yes. And especially, and also church. Kasi kahit ang church, totoo lang, maraming reports that many people are taking advantage of the young people inside the churches as well. So, we have to be careful wherever it is, diba? Na kailangan maging maingat tayo. At yung reality na to, kailangan po nating pagtulong-tulungan. Sa mga young people, it's never too late.
'di ba? Wag natin hayaan na maging biktima at maging bondage natin yung mga bagay na to. Sa huli, lahat ng tao na lumapit sa Panginoon, no matter how broken you are, God can restore you. God can give you a new hope. God can give you a new life. At yan na masarap sa ating Panginoong Diyos. He is our hope. And He is the source of the love that we are looking for, trying to look for dito sa mundong ito. Kung ikaw man ay naging biktima, diba? Ito yung hope naman na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. You have to put your faith in Christ because Jesus died for you. Yes. Jesus died for me. And lahat daw ng kumilala sa Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas ay siyang nakasumpong, 'di ba, ng walang hanggang buhay. At mas excited ako doon sa langit, 'di ba? Na pagdating ng panahon, all of us will be judged accordingly. And ito yung time ng Lord para magkaroon siya ng opportunity na makipag-usap sa iyo, Yeah. 'di ba? So make that time to talk to God as well. Yes. And the hope is in the Lord. And Ate Phoebe, ikaw, ano yung mga huling reminder, encouragement mo sa ating mga listeners before you pray? Siguro kuya, napakaganda talaga rin ng topic kasi it is put into a different light. Yes. And it is being talked about under, syempre, yung authority as the Word of God. So, kaya nagiging organized yung conversation. And sa lahat po na nakinig sa atin sa oras na to, whether parents or any types of walk, kumbaga sino man kayo, mga kabataan, or yung medyo may mga young at heart na mga listeners, we are all watchmen Yes, na that's right. tinatawag tayo ni Lord. This is a high time for all of us to stand our ground. We have the Word of God and hindi lamang tayo basta rescued. We Yes. are also called to rescue people Yes. in that sense. Kasi Amen. alam po natin kung paano makapangyarihan ng Diyos at alam din po natin na kaya po ng Diyos gawin yung mga bagay na hindi natin kaya. Yes. Especially sa survey na sinabi mo, kuya, na nakakalungkot, but God is never too late to reach out those people. And Amen. God is never too late to change the story Yes. of those people. And even sa atin din po na ginigising tayo ni Lord na rise up, children of God, Amen. and take up your swords and, diba, let's do the work of the Lord, especially during this time. Yes. This is the last days, and the Lord is exposing everything po, whether it is hidden, diba, wala namang hidden thing. So, napag-uusapan na po natin to, ito po yung mga bagay na hindi natin natago, at ito po yung mga bagay na gusto ni Lord i-redeem, na this is not for the world, this is for Him to redeem, and to change, and to heal. So, yun lamang po at may God use us as vessels of honor. Sa mga nakikinig na nakaranas, God can still use you as a channel of blessing and a vessel of honor. Sa mga hindi po nakaranas at you are being forearmed today, you are forewarned, Yes. and it means you are forearmed in the coming days. Amen. So gamitin po natin to as our tool na against the enemy, you know. Kung may Yes. double time sila, mas may time tayo kasi tayo po ang pinakalooban ng Diyos ng authority over all these things. So tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord, sa napag-usapan po, Lord. And truly, Lord, when it comes to your perspective, Lord, nagiging malinaw yung mga bagay-bagay. Amen. These things might be so dark, or ito po yung mga bagay na hindi naman gustong mapag-usapan. We try to avoid this, Lord, because we think it is shameful, it is sinful. Yes. But we thank you, Lord God, because you want to expose everybody in those dark places. Today, Lord God, you want to set the captives free and bring light into those dark places, Lord. Yung mga stories, even in the churches, yung mga nakaranas ng abuses, Lord, na meron pa rin silang dala-dala sa oras na to. We pray for your healing. Even for us, kung ano man yung healing na mapapadaloy mo, Lord, we pray for your healing. Amen. Your healing touch, Lord God, na kaya mong ipagkaloob sa bawat isang Yes. nakikinig sa inyo at nagtitiwala, Lord. Tunay nga, lahat ng bagay is i-expose mo, Lord God. Yes, Kaya, Lord. Lord, we pray that as you expose these things, we will embrace, Lord God, yung redemption mo, yung goodness mo, yung love mo, and yung light mo for all these things, Lord Yes. God. Kaya mo pong baguhin lahat ng bagay, Lord God, at wala pong malalim, Lord God, na kasalanan na hindi mo kayang i-reach out. We pray even, Lord, kung may nakikinig man dito na in some point of their lives, Lord, sila po yung naging perpetrator. We pray, Lord God, that you will deal with them accordingly, Amen. Lord. Sa Yes. puso nila, kung ano man po yung kailangan nilang repentance, Lord God, Yes. na maranasan, Lord. We pray that you will give them the
repentance, gift of repentance, Lord, na tunay nga, Lord, kakalimutan nila itong bagay na nagawa nila. At Lord, they will change and they will be the one also to reach out, Lord God, sa mga taong nasa situation na to. At we pray dun sa mga nakakaranas or may alam sila, we pray for them for courage. Lord, for courage, Lord, because yung mga mabubuting bagay, Lord God, at alam namin yung masasama, Lord, we should not be afraid. Kung paano sa salita mo, sa Proverbs 28:1, Lord, that the wicked flees though no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Lord, we pray for that spirit of boldness, Lord God, because you have given that authority na hindi po yung masasamang bagay mag-prevail, oh God, sa mundong ito, Lord God. So we thank you so much, Lord, and Lord, we know na ito lamang po, it's only the tip of the iceberg kung paano sinabi, Lord, because you want a total overhaul and healing inside the church. Kaya gusto niyo po na kami first hand as the ones, Lord God, na tinawag mo, na maging very open and magkaroon ng burden towards this issues, Lord God. So we pray for them. We just give it to you. We lay it at your altar at this very hour, Lord God. And we will just glorify you for the things that you will do in all these things, Lord God. Kaya salamat, Lord. Bigyan mo kami ng peace sa mga taong nakarinig, Lord. May we all, oh God, become conduits of your message, Lord God, of second chances. And Lord, your saving grace on the cross, Lord God. May we always speak the message of the cross to everyone, Lord God, who listen to us and who will still listen to your message. We thank you so much, Lord. We glorify you. We seal this prayer, Lord, with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Ate Phoebe, sa iyong panalangin. And sabi nga sa Acts chapter 3, verse 21, whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God spoke by the mouth of His holy prophets long ago. Lahat po ng bagay sa tamang panahon will be restored according to God's plan. At yan po ang pangako ng Panginoon. At ngayong gabi nga po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition. At dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. God bless you. Hanggang sa muli. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.